Magandang araw po mga kapinoy. Kamusta po kayo? Ano? Gandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 4. At papasok na naman tayo ng trabaho. Na thank God it's Friday. Biyernes na naman. So, bakasyon na naman ang 2 araw. No? Maganda-ganda po ngayon at dahil spring, in a way na hindi na masyadong malamig. Pero ngayon po ay 59 degrees Fahrenheit. At medyo makulimlim, maulap dahil meron pong parang sinasabi silang storm somewhere deep na parating, ano? Pero hindi naman talaga ang storm na katulad ng storm sa Pilipinas. Ito po ay ang storm dito basta umuulan na konting hangin na storm na. Ano? Okay. So, kamusta po kayo? Ano? Medyo tahimik po ngayon, ang politika dahil po sa tingin ko ang mga tao ay nakafocus sa kanilang mga eleksyon, sa panliligaw sa mga botante, ano? Ganyan naman po talaga, lalo na't ganung ngayong mga mag-eleksyon ay ang mga kandidato ay nag-iikot, nagpapasaya ng mga tao, sayaw dito, sayaw doon. Ganun po ata talaga ngayon sa Pilipinas kung sinong magaling magpatawa, kung sinong magaling mag-entertain, sinong galing masayang magsayaw, siya ang ibinoboto ng mga tao. Ay ay ay, tigilan na natin 'to, no. Hindi nawala na po yung dati na talagang ang kung saan ang mga kandidato ay didebate sa mga issues na kanilang mga plataporma sinasabi, Ngayon po talagang hindi na pag ikaw ay ang angat na sa ang tawag dito sa survey ay talagang hindi na siya makikipagdebate. Tama, may rason, pero hindi mo na ilalatag ang mga plataporma mo. Kaya ang nangyayari po kung sino po yung sikat, siya yung nananalo, ano? Alright, so wag natin na masyadong pag-usapan ngayon. Wag tigil muna tayo sa politika. At walang masyadong dapat pag-usapan dyan, Sa ngayon po ay mainit pa rin itong napapansin ko sa mga social media ulit again. Itong nangyaring pamamaril sa Antipolo. So, nung huling vlog ko po ay inexplain ko isa sa mga mahabang vlog ko, mga 20 minutes din. Inexplain ko po I tried to explain the 3 elements of self-defense, At sinabi ko kung maaaring makapasok, ang pangyayaring 'yon as self-defense on the part the person, yung SUV driver, ano? So sabi ko doon. Ngayon may nakausap ako, mga nanonood din pala ngayon kung hindi nga nagsusubscribe. Kasi nasabi nila na uh, mukha daw hindi papasok sa self-defense kasi sabi daw ng ibang mga lawyer, may ilan nga naman ako napanood na mga vlog ng mga lawyers na sinasabi na yun daw second element. Ano po yung second element? Reasonable means employed to repel. Reasonable means employed na hindi daw po pasok dahil sinusuntok lang naman. Bakit binaril? Alright. So, well, may dahilan sila, no? May dahilan. Okay. So, pag-usapan natin yan. So, again, meron pong 3 elemento, unlawful aggression, kung inaatake ka, meron pong inaatake ka ay ang unlawful aggression po ang tinatawag diyan ay galing po doon sa mga biktima, Unlawful aggression. May pag-atake na nangyayari sa iyo. Ang second po ay reasonable means employed to repel or to prevent attack. So, ibig sabihin, yung tama lang ba ang ginawa mo para kung ikaw ang nag-employ ng self-defense, tama lang ba ang ginawa mo para matigil o protektahan ang sarili mo? Ang patatlo ay
lack of sufficient provocation on the part of the accused or the person defending himself. So, ang ibig sabihin, kung sino po yung nag-employ ng self-defense, ay hindi po nanggaling sa kanya ang pagsisimula. Ano? So, yung una, yung unlawful aggression, mukha pong maliwanag yan. Kitang-kita naman sa video na talagang maliwanag na nagkakaroon ng bugbogan, binubugbog siya yung SUV driver. Padalawa, yung pong lack of sufficient provocation, yung patatlong elemento, ay mukhang maliwanag din dahil hindi naman, alam naman po natin na hindi yung binugbog o yung SUV driver ang nagsimula. Maliwanag yan. Okay? Hindi po kasi dapat hinabol. Hindi po dapat hinabol noong dalawang motorcycle driver itong SUV driver. Hindi dapat. So, ang provocation po ang nangyari ay yung pagharang. Yung pagharang ng dalawang driver, ng dalawang motorcycle driver doon sa SUV driver. Alright, so, ang medyo nagkakaroon ng diverse opinion ang mga lawyers dito sa second, reasonable means employed. Okay? So, liwanagin natin na nangyayari po ay ilang minuto, ilang segundo o minuto na binubugbog ng dalawang tao ang SUV driver. At makikita naman po natin na sinasangga noong SUV driver yung mga suntok sa kanya. Yung pong panununtok ng dalawang motorcycle driver ay lamang po yung motorcycle driver, alam niyo kung bakit. Dahil po naka-helmet sila. Naka-helmet sila at tuloy ang suntok. Kung ikaw ay ang kalaban mo yung naka-helmet, kung sa boxing ay kayong dalawa ay magkalaban, may kalaban ka at yung kalaban mo ay naka-helmet, abay, limadong-limado yun. Kasi kahit suntukin mo, tamahin sa muka, tamahin sa ulo, ay hindi tatalab. Kaya nga helmet eh. Yan po ang helmet ay gawa para protektahan ng ulo. Alright? Ng isang tao sa lahat ng aksidente. Sa suntukan, lalo na, kamay lang ang kalaban mo. So, the point is, limadong-limado. Dalawa ang naatake laban sa isa. Kuminsan nga po, tingin ko tatlo eh. I don't know, isang grupo daw yung mga yan eh. See? Liamado, 1:2. Delikado. Tatlo, makikita sa video na na talagang kinumog, Meron pong pagkakataon na nasa pader na yung SUV driver. Nakatalikod, nakayukyok, pinoprotektahan ang ulo niya. At ang katawan niya. Hindi pa rin tumitigil, Up to the point na naawat na, hinabol pa rin. Hinabol pa rin ng dalawang motorcycle driver. Alright, so ilagay nyo ang sarili nyo sa sitwasyon noong SUV driver. Tandaan po natin, by the way, yung yung SUV driver during the time na nagkakaroon ng suntukan at siya sinusuntok at siya dinidepensa na ang sarili niya, hindi niya binubunot yung baril niya. Ang baril po niya ay naandun sa kanyang tagiliran all those times. Wala naman po sa video na nakita na kinuha niya ang baril sa kanyang SUV sa loob ng SUV. Lumapit lang po siya. And then nung nakalapit siya at sinusundan pa rin siya ng nung isang naka-helmet nung namatay, nung niya talagang binunot ang baril at ipinutok. So kung kayo ang nasa sitwasyon noong SUV driver, anong dapat niyong gawin? Anong nasa isip niyo? Right? Usually po, ang nasa isip ng mga yan ay depensahan ang sarili. Hindi na po kuminsan nagkakapag-isip yung mga yan na talagang ano ba ang dapat kong gawin? Right? During the time na kayo ay binubugbog, during the time na kayo ay
sinasaktan, ang nasa inyong isip ay self-preservation. Yan po ay instinct ng tao. Ano? At ayon sa isang desisyon ng Supreme Court, ano? Hindi mo iaasahan na ang isang tao na binubugbog at sinasaktan ay mag-isip pa kung tama bang ipagtanggol ang sarili niya. Tama ba kung ano ang pwede niyang gawin? Tama ba na ipagtanggol niya ang sarili niya? Hindi na po nag-iisip yung mga yan. Ang iniisip ng mga yan ay papaano matitigil yung pag-atake sa kanya at kung papaano mapepreserba ang buhay niya. Yun po ang iniisip ng mga taong nabubugbog o nasasaktan. Right? Makikita nyo dun sa video na merong instance na halos nakatungo na itong SUV driver, nakaharap sa pader, at nakahawak sa ulo niya at pinoprotektahan ng katawan niya. During that time, hindi pa rin niya kinukuha o binubunot yung baril niya. Diba? So, actually during that time, siguro nga naiisip pa niya na wag niyang bunutin ang baril eh. Right? Pero there was a time na napuno na siya, alam na pakiramdam niya, hindi siya titigilan ng mga to, binunot na niya ang baril. Ngayon, reasonable ba? Ang tanong dyan ay reasonable ba ang ginawa niya? Sa akin po ay reasonable. Ano? Padalawa, yung bang ginawa niyang pamamaril ay pasok as self-preservation. Opo. Bakit? Napapansin nyo, yung, sa tingin ko, yung unang putok ang tumama doon sa kanyang ka-live-in partner. Yung ka-live-in partner niya. So, ibig sabihin, hindi pa nga po asintado eh. Diba? Yung unang putok na yon, tatama, nasa harap niya yung namatay, ano? Titinamaan. Siguro dinaplisan lang. Kaya nga nakasugod pa uli eh. Yung padalawang putok ang tumama sa kanya. Tumama doon sa namatay. Yung unang putok, sa tingin ko, yun ang tumama doon sa ka-live-in partner. So, yung pagpaputok na yun ay isang bagay na hindi na niya inasinta, basta na lang niyang pinaputok. Di ba? So wala sa sarili niyang, ang nasa isip lang talaga niya ay itigil ang pag-atake sa kanya. Patatlong issue doon sa second element ay sinasabi nila na hindi daw dapat nagsunod-sunod ang putok. Totoo, napakarami po ng putok, ano? Totoo. Pero sa tingin ko, kaya lang niya sinusunod-sunod ng putok na yun, it's because nakita niyang tinamaan yung kanyang live-in partner. At para matigil ang lahat ng sumusugod sa kanya, pinaputukan na niya. Okay? In that way, sinisiguro niya na wala nang palapit sa kanya. Alright? In that way, kung wala nang lalapit sa kanya, may pagkakataon siyang intindihin yung kanyang live-in partner at isalba ang buhay, isakay sa SUV at dalhin sa ospital. Yun po ang dahilan. Again, yan po ay isang opinion ko lang. Katulad lang po ng ibang abogado na mayroong opinion sa bawat facts. Sabi nga natin ay facts depends how we see it. You know? And we should reason out on how we see facts. Alright? Yan po yan ng pagkakakita ko doon sa mga video na yan. So, let's see. Again, Supreme Court po o Court ang husgado na naman po ang huling arbiter dyan. So, pupunta yan sa Regional Trial Court. Alright?
and maaaring makarating pa ng Supreme Court kung talagang ilalaban niya na self-defense. Alright? So, magandang araw po muli sa inyo. Bye-bye!